Ayan, maliwanag. At doon sa mga nakikinig, nanonood, paliwanag ni Atty. Garrett, meron po kayong pwede may kaso, ma'am, dito kay Mister. Kasama na po yung babae na po, grabe, napakayabang po. Nagmamalaki niya yan si Anthony, anong pinagmamalaki niya sa lalaking mayabang na yan? Pero ma'am, ang gusto ni Mister na makausap na po kayo in person. Baka gusto mong pagbigyan. Grabe yung hirap po din sa kanya, sir. Nung nandyan pa kami sa Iloilo, sir, pinuntahan ko siya, sinanap ko po siya kahit umuulan, iyak po ako ng iyak, kasama ko po yung kaibigan namin. Pero hindi niya po ako sinulpot. Hindi po siya nagpangita sa akin. Samantala yung anak niya, iniwan ko may sakit. Grabe yung hirap po. Okay, sige. Sige, hold on. Wait for it. And cut! Ayun na, mga netizen. May mga netizen nagsabi, face reveal. Pinakita na yung face. Siguro, Ma'am Leonie, pag-usapan niyo kung talagang wala ka ng balak makipagbalikan kay Sir, tungkol na lang po sa sustento sa mga bata. Huwag kang pumayag na hindi siya sustento. Karapatan po ng inyong anak na magkaroon po ng sustento galing kay Mister. Huwag kayo pumayag. So pag-usapan niyo pa yung sustento, siguro child visitation, etc. Walang pag-usapan yung pagbabalikan kasi yun ang atang gusto mo na hindi naman kabalikan. And then doon sa bindibandahan, kung talagang willing kayo, kami po itutulong, Madam. Anong reaksyon niyo po, Mr. Rodriguez, sir? Idol, siguro, Carl, abot naman na sa ganitong sitwasyon na lumapit at nagpatulong po si Leonie sa inyo. Idol, hindi ko na rin po ipagkakain na si Leonie talaga, wala akong masasabi bilang ina ng anak ko. Mahalaga talaga. Bilang asawa naman, wala rin naman akong masasabi na alagaan niya ng anak ko. So, Idol, ina-admit ko naman na naging mapaglaro ako, hindi lang naman ngayon, Idol, mga nakalipas pa. Iingin ko na rin sa kanya ng pasensya. Idol, regarding sa pinipento ni Leonie na pag-iwas niya galing po sa Iloilo, medyo nakukulo yung communication namin kaya hindi ko na nakita yung pagluwas niya. Pero bago siya pumunta ng Maynila, Idol, with regard sa sustento ng bata at sustento na rin sa kanya, I think hindi naman din po ito nagkulang. Okay. Ang pinupulok lang talaga, sir, ng pakiramdam niya kaya po, nagkaniwalay kami sa pangit na pamamaraan. Alam mo, sir, hanga po ako sa inyo, sir. Hanga po ako sa inyong katapatan kasi in-admit nyo po yung mistake. Wala kang sinabing negative about your wife. Sinabi mo lahat positive things about her at inako mo lahat ng kasalanan ay nasa iyo. That's very commendable. And I respect you, sir. Ginagalang kita pagdating dyan sa departamentong yan. Now, I hope, sir, alang-alang sa inyong anak, sana maplansya pa ito kung talagang totoong magbabago na kayo at hindi na kayo ulit at katakot-takot na apology ang gagawin nyo kay Mason person. So, yun siya, maybe, just maybe, magbagong isip niya at gusto ko pong makita kayo magkabalikan and I'll be very happy. If there's anything that we can do, ako po personally, I will. Ako po mismo, kung kinakailangan pong mag-sponsor ulit ako ng honeymoon ninyo, kung kinakailangan pong kayo po pag kinasal, ako po yung maging ninong ulit ninyo, I will do that para sa bata. How's that, sir? But for the meantime, sir, first and foremost, please, parang awa mo na, sabihin mo na po doon kay M-Joy, pagbuburay na po lahat ng mga pinosya sa TikTok. Gagawin ko po makakaya ko, sir. Okay, very good. Sige po, mabuti. Kasi sabihin mo kay... Regarding dun sa alam ko medyo nasaktan si Leonie, tapos medyo nabigla kami sa ganitong klase ng sitwasyon which is tahimik lang talaga yung gusto namin buhay. Kaso ay admit na sa Rafi na medyo nag-ignite ako sa ganitong sitwasyon. Siguro kailangan namin ng bawat isa para makapag-isip or hanapin yung sarili niya, hanapin yung sarili ko. Pero uuwi ko talaga ako para makapag-isip sila ng magulang. Very well said. Okay. Tama, hanapin yung sarili mo.